Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Weekend na naman po, malapit na ang bakasyon at mukhang may iba maglo-long weekend. Ako po si Karen, para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Magandang tanghali po at ito po si Shirley. At ito naman po si Among Jin, ang inyong kakwentuhan din sa araw na ito. Among, Friday na. Una nga, pero my God, it's Friday again. Lalo na pa naman, itong mga linggong darating na ito, mula bukas hanggang linggo sa susunod na araw ng Lunes, mga mabibigat na araw yan. Mabigat in a sense na preparations, celebrations sila. Oo nga po. At yung buong November, Among, mukhang major production na naman po tayo sa mga simbahan, no? Right. Totoo yan. Paghahanda pa sa sa Holy Year, no? Tapos Christ the King, tapos Advent. Naku, yan sunod-sunod na yan. Pero mga magagandang araw, no? Ay, opo. Si Ching Shirley parating nakasmile ang pag gano'n ng panahon. Kasi nag-iipon na yan ng ampaw na pangrerega. Didistribute sa atin. Oo. Yung mga pula. Ako gusto ko yellow eh. Gold talaga. Ano ba significance ng gold na ampaw? Wala, inuso diyan mo. Ay, inuso lang. Inuso lang, pero red talaga. Dapat talaga red. Oo nga. Kaya nga ang pau is red. Ang is red and then pau is balot. Kala ko pau is bread. Siopaw. Yun yung balot, Among. Yun yung pouch. Kala ko tinapay ang pau. Diba siopaw? Maraming meaning din. Okay. Same sound. Pero sa araw na ito, itutuloy po natin yung kwentuhan natin kahapon. Yung mga santo. Actually, maraming sumabay sa atin sa kwentuhan daw, Tita Shirley and Among. Habang tayo nagkukwentuhan dito, nagkukwentuhan din sila kung sino yung kanilang mga favorite saints at kung sino yung mga santong pinagdedebosyonan nila. At may iba naman, kwento, hindi nila kakilala yung santong ganito, pero may nag-introduce sa kanila, tapos kinilala nila ng maayos. Si Among Jean, alam ko maraming gano'n na pinapakilalang santo eh. Yung mga, kunyari, nung nasa Santa Rita po kayo, Among, di ba? May mga kaibigan kayong pumupunta doon na hindi naman taga sa amin. Santa Rita. Dahil inintroduce natin si Santa Rita sa kanila. At, yan, si Ching Shirley, kasama ko si the late si si Mother Dear. Nagpunta yan doon. Santa Rita. Oo. Tapos may ganyan din po pala, may isa yung kinukwento niya nung nasa Europe daw sila, nagpilgrimage yata yung pamilya, tapos may mga nakitang mga, kasi sa Europe kung minsan may mga small shrines sa mga daan-daanan po, Among, di ba? Yes, especially mahilig sila sa mga ganon. Yung common yung kay Virgin Mary. Tapos Virgin Mary, mga crucifixes yan, mga markers na ginagawa nila. Nakalimutan ko na yung term na yon. They have a particular word for that. Yung hindi naman talaga sila, shrinelet, no, parang mga maliliit na shrines. Basta parang marker sila, tapos may bubong ng konti, tapos nandun ang crucifix, o minsan icon, no, ng Blessed Mother. Ayun. Basta may dasal lang doon. Pag magtatanong ka doon, sasabihin nila sa iyo, may mga kwento yun eh. Hindi naman nila basta at random na nilagay. Kung minsan parang it was a place of accident na naligtas sila. O kaya isang commemorative na lugar na naligaw yung tao, tapos biglang may nakita siyang tumulong sa kanya, no, doon sa area na. So bilang parangal, no, sa kanilang mga santo. Opo. Yun nga, yung isang nagkwento, I forgot kung sino yung specific saint kasi kahit ako hindi common. May pinasukan daw sila na isang lugar, parang private na bakuran. Yes. Tapos may maliit na shrine na parang grotto eh. Yes. Kasi sa atin grotto, yung usually grotto, Virgin Mary. Lourdes, yan. Sa kanila may mga parang bintana. Yes, nakatayo. Mga shrine talaga. So lalakad ka, nasa tabi ng halaman, nasa tabi ng puno.
parang bintanang nakalutang. Tapos may santo na nandun. Tapos tinanong daw niya, sino yung santong yan? Tapos hanggang ngayon, nagdidibusyon daw siya. Parang naalala ko, among si Pope Francis, di ba? Nung umabot po siya ng Germany, nung nag-aaral daw siya, may isang pinagdidibusyonan yung mga Germans, yung si Mother Mary, the Untier of Knots. Oo, Desatadora de los Nudos. Ayun. Pag uwi niya sa Argentina, dala-dala niya Dala yung niya devotion na yon. Hanggang pati yung mga Argentinians, nagde-devotion na rin kay Mama Mary. Alam ko Yes. dito sa Pilipinas, may nagsimula na rin yan. Meron, nakita ko na sa note sa Facebook. Natakot nga ako nung una kong makita dun sa Facebook. Yan yung kasi Siniero, tinagyata ako. Nakita ko lang last words was Los Nudos. Ikala ko yung nudos na N-U-D-O-S and nude. Nako, sabi ko baka X-rated na naman ito. Ba yung mga ano, yung mga Opo, yung spam? sa spam. Spam na mga makita, ay, Desatadora de los Nudos. Yes. Taga Lubak ding Buknol, eh. Ningbie. Ningbie. Ayan yung mga may mga buknol sa may mga buknol sa buhay at sa pag-iisip. Tayo, kailangan natin yun dito sa Oo, radyo. patulong ka sa Birhen upang luwagan, no? Maghahanap ako ng isang debosyon, no? Desatadora de los Tornillos, no? Among, Ay, hindi pala. Desatadora, ibig sabihin, nilulubak mas lulubak. Baligtad mas- naman, yung mga malulubak na Tagatalik. tornilyo, tagatalik ding tornilyong malubak, no? Ko. Gandang Ayan na naman. title nun. San Eugenio, tagatalik ding malubak ka tornilyo. Tigikan mo kami. Tigitan mo. Ako mapapa ko. Among, mapapagalitan na tayo ni Apundong yan kung ano-ano yung sinasabi namin. Marinig ka na mo. May misa yata. Pakayas ka niya. Pakayas na yung dila mo. kaya, tita. Kaya, Kasi kayo sinimulan niyo. so, yun. Masaya lang tayo dahil All Saints Day. Yes. No? Alam mo yung mga santon, dami talaga. Yan, no? Biruin mo, malaman mo yung mga titles, yung mga roles, no? Biruin mo, may title lang Birhen, Desatadora de los Nudos, no? The Which is Untier of Knots. entirely hindi natin alam yan, no? O hindi po Oo. talaga, kundi umabot dito si Pope Francis talaga. Alright. Bakit? Yung bang Sleeping St. Joseph, alam na ba niya noon? O hindi rin, no? Si Pope Francis. Si Pope Ano yan, Francis din, no? Kung ano-ano yung pauso. Mahilig magpausto. Hindi lang siguro dahil pauso, kundi talagang nakita niya, may mga debosyon na gano'n. May devotion talaga Oh, may siya. mga santong mga sabihin natin mga iconographies natin na hindi pa natin talaga lahat alam. May makikita mo yung mga santong may kakaiba, no? Kagabi may nagbenta. May nag-aalok sa akin ng sa Facebook, no, ng isang antique painting. It's actually a painting by a certain Oscar Navarro. Na isa din sa mga kinokolekta siya. Isang painting na done in 1975 at 1976 niya. Yung isa Santo Niño, yung isa, pagkakita ka ba, si San Antonio Abad ito. Saint Anthony de Abad. No? Pero ang tignan ko, yung nakaupo dun sa tabi niya, di ba si San Antonio Abad, may baboy yan. May baboy siyang alaga na maliit doon. Nung tinignan ko, bakit hindi mukhang baboy itong nakapainting na to? Parang crossbreed ng Rottweiler at saka ng isang baboy. Ay. Bakit ako nakakita ng baboy na may ngipin na may pangil? Ano yun? So I had to ask, no? Kasi kung minsan yung mga nagpe-paint, hindi naman nila masyadong Opo, basta't image. Oo. Basta Baka cookies. baboy daw mo, kaya may pangil. O baka siguro, no, yung painter sabi, siguro dahil nasa wilderness nga naman, so lahat ng mga hayop doon ay wild. Baka naman Kaya na-concept niya yung isang baboy ramong mabangis. ano ba yung mga may pangil? Wolf. Oo, yan. May fangs. Mhm. Meron. Oh, di ba mayroon ding isang santo na may simbolo siya ng usa, no? Na may krus sa pagitan ng sungay. Si San Eustachio 'yun, ang alam ko. Oh, hindi natin alam yung mga ganon. But kasi may kanya-kanya silang mga fuerte, parang may mga specialization sila. No? Opo. Halimbawa, alam ko,
marami din sa ating mga tagapakinig siguro kung kilala man nila si Santa Lucia, kung hindi man sila talaga direkto. Pero marami din sa mga Catholics na hindi nila alam masyado kung ano talaga si Santa Lucia. Kung siya makakikita na may hawak po siyang platito. But if they get a closer look at that, mga mata yung nandun, no? Baka akala nila mga chocolate balls. O kung ano. Naku, Pero- si Father Dixie, tanungin natin. Oo. Nakikinig Bihira siguro. kasi makita dahil above eye level eh. Yes. Usually, Oo. kaya hindi nila nakikita yung eyes. I mean, dalawang mata doon. Sa Right. ating listeners po, kung nais ninyong sumali sa aming kwentuhan, ituloy lang po ninyo yung tanong natin kahapon, sino yung inyong favorite saints. At yung dagdag na katanungan, o kung nais ninyong idugtong sa inyong kwento, may mga devotion po ba kayong nakuha sa inyong pagbabiyahe? O kung di man kayo nagbibiyahe, may mga nagpakilala ba sa inyo ng mga santo o pagdedebosyonan na dati hindi naman ninyo alam? Parang yun, pag-abot ni Pope Francis sa atin, meron tayong Sleeping Saint Joseph. At yung ating Mother Mary, the Entire of Nuts. O, ngayon, alam na natin yung mga yan. May mga kamag-anak po ba kayo na baka galing kung saang lugar at may naipakilala sa atin na bagong pagdidebosyonan? Text lang po kayo sa mga numbers natin. Opo, sa Smart 0918-351-8282. Sa Globe 0917-363-3738. At sa Sun 0923-231-4124. Text po kayo. Text lamang kayo habang tayo'y nakikinig sa isang magandang tugtugin. Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who weep. The people in darkness have seen a great light. The Lord of our longing has conquered the night. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our law, has turned the night into day. We are sons of the morning, we are daughters of day. The one who has loved us has brightened our way. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our law, has turned the night into day. God is light. In Him there is no darkness. Let us walk in His light, His children one and all. Oh, comfort my people, make gentle your words, proclaim to my city the day of her birth. Let us build a city of song. May our tears are turned into dancing. The Lord, our light and our law, has turned the night into day.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. At dito po sa studio, kami na'y nagdedebate kung ano ang mga beatification, canonization at yung mga pag-alala o recognition bilang Doctor of the Church. Pero ibang episode po yun. Ngayon, pinag-uusapan po natin yung mga santo. Kahapon, Among Jean, may mga nagtanong, sino daw yung mga, tayo pala yung nagtanong, ano yung mga paboritong santo natin? Mhm. Sino-sino ang mga ito? May isa, actually tatlo, yung nagtanong, ano daw yung mga detalye ng buhay ni Santa Filomena? Si Santa Filomena, ancient saint po yun, di ba? Oo, halos karanggo nila Felicitas Perpetua. Mhm. Santa Perpetua. Mhm. Yan po yung mga martyrs, di ba? Yes, mga Santa Ines, sila Santa Agada. Mhm. Yeah. Si Santa Filomena, bata pa po yata nung namatay. I think Yes. 14 years old Kaya lang patroness yan lang din ng ng mga kabataan. siya. Tama. At Di ba na-declare na legend siya? yata, kasi marami naman. Saint Christopher na-declare na legend. Oo. Ang dami. Pero yung, syempre, may But mga the sense of devotos pa faith rin pa siya. rin. Yun ang importante doon. No? Opo. August 11 yung kanyang supposed feast day, no? Para si Santa Clara. Patron saint siya ng mga babies, ng mga infants, ng mga kabataan. Kasi bata nga naman siyang namatay. 14 years old, binato yata siya eh. Yung pamilya po niya, galing sa mga pagan yung family niya eh. Patrician din pa family niya? Yes. Oh. Patrician. Parang princess yata itong si Santa Filomena. Nung siya ay lumalaki, pasimula pa lang po yung Christianity noon, di ba? Mhm. Tapos, maraming ang pinatay nung panahong yun, Among, di ba? Nung si Santa Filomena ay pinatay, parang nawala yung memory. Nawala. Kasi sa dami naman ng pinapatay nila nung Tita Shirley, Oh. di ba? Oo nga. Para ngayon, pag sinabi natin Chinese martyrs, Tapos isa lang isang yung... tambak yun. Oh, Agustin Zaurong lang yata yung alam natin. Tapos Yung yung Chinese. iba, malay na natin kung sino. Nung si San Lorenzo Ruiz, di po ba? Yes. Nung namatay siya sa Japan. Yung mga pari lang yung alam natin until na-canonize, beatified at na-canonize. So, isa siguro si Santa Filomena dito sa mga... alala ko, tita, pag ginagawa namin yung PowerPoint slides, pag nagfe-fiesta yung mga Vietnamese martyrs, Chinese, etc., yung ilalagay namin, and companions. May tanong dito, Among, from 2272. Ask ko lang po kung ano po yung panggugoso sa mga patay. May nagaganap pa po ba nga dito? Mhm. Sa kasalukuyan meron pa rin, pero hindi na malaganap na practice na. Although sa mga Kapampangan, it was I think widely practiced in the past, no? At sa amin, no, sa kinalakhang kong lugar sa Bambantarlac, we used to have ang panggogoso. Ngayon, meron pa din yata sa mga Katagalugan, may nare-revive. Although sana ang ganda nun, no? Ang panggogoso po ay isang uri ng parang kumbaga sa caroling pagpasko, goso pag-araw ng mga patay. Doon sa narinig ko at in-explain din ni Fray, no? Si Fray Francis Musni, yung panggogoso ay hindi lang basta-bastang uri ng paghingi, pag-awit, tapos kapalit nun niya yung yung isang pera o pagkain, no? But ang intention daw noon, nanggogoso sila bago ang pista ng mga patay, no? I think days even before, no? Parang nobenaryo. Inaawitan, tapos kung bibigyan sila ng cash, yung may pagpupuntahan yung pondong makukuha nila doon. Gagamitin sa pambili ng mga kandila, bulaklak, pagsasaayos ng mga misa, no, ng mga simbahan, para nga sa a meaningful and a more colorful liturgical celebration ng ang tawag dito ng kapistahan ng paggunita sa lahat ng mga yumao. Yung goso at the same time ay actually rooted na may early practice ng mga Christians. Nabanggit natin noon, no, yung
sa mga Irish, yung souling na tinatawag nila, no? Yung pangangaluluwa nga, no? Yung umaawit sila at gagamitin naman for charity yung mga makukuha na yan, no? Parang it's a practice of representing yung kami mga umaawit para sa mga kaluluwa, no? Kumbaga, ang mga kaluluwa are asking us for prayers, no? For asking us the living to remember them. So I think yun ang magandang yun ang magandang aspect ng goso. Para bang sinisimbolize mo yung paglapit at pagnanais ng mga kaluluwa na alalahanin natin sila. Remember, no, they need our prayers and our sacrifices, no? Yeah. Yung natatandaan ko mong kasama sa yung nakukuha nilang pera, bibili ng kandila yung mga walang nakatirik na kandila. Kandila, sa mga, titirikan yung sa mga sementeryo, no? na walang nagtirik. That's the Kasama, charity doon, at the same time. Ang ganda kasama. naman ng kaugalian na gano'n, tita. Uy, Oo. maganda nga kung maibalik Maganda yun. kung may babalik. Oo nga Ang po. problema, Imbes na iba yung yung trick or Trick or treat, mangangaluluwa, no? Tapos kumuha ka ng mga magagandang umawit talaga, yung talagang may boses, no, para naman parang naalala ko tuloy yung Lamay Entertainers, no? Lamay Entertainers. Oh, meron na ngayon. Meron na Okay. yung Lamay Entertainers. Yung mga pag gusto mong maging masaya yung paglamay mo sa patay. in last day, usually. Arkilahin mo sila. Hindi lang yung maawit, ha? Meron akong alam na may padrama yan. Drama? Oo. Parang may acting, may mga skit silang gagawin. May stand-up comedy pa kung gusto mo para tumawa lahat Yay! kayo doon. Oo. Hindi kung may street theater, may funeral theater na rin pala. Right. Wow. Meron ding Hindi ko alam yung yan, may sumasayaw. Mhm. Ay, lahat na yata ng gustong gawin ngayon para lang daw wag makatulog yung mga... Ay, hindi naman bawal matulog pag may lamay, no? Hindi po. Naantok ka din matulog kayo. Teka nga, gagawin ko na yung aking last will and testament. Ililista ko kung ano yung bawal gawin. Ayoko nang gano'n. Hala ka, paglalamayan ka ng may nakakaraoke. Babangon ako. Patutulugin ko sila. Although, di ba sa mga lamayan sa patay, meron tayong mga traditional na, hindi naman siguro pwedeng sabihin forms of entertainment yun. Para pang pasatiempo, no? May yung lakal-lakal, yung bulaklakan, Opo. no? May naglalaro ng sungka, no? Ay, okay lang yun. Sige, maglaro ng baraha, okay lang. Wala ng pera, walang suga, walang imbitahan, no? Yung kukuha ka ng professional gamblers. Ay, wag naman. Pag kami Mga professional gamblers, professional addict na gamblers, kukunin mo, ay, nako. yung mga bata sa amin nagja-jackstone. Tapos saklaan. Kaya yan ang mga nakakatakot na elementong pumapasok sa ating kultura na hindi nakakatulong. May nagtanong sa akin kung ito daw kanyang patroness, si Saint Hildegard. Fonbingen. Oo, Sister Hilda. naka-4 na libro na ako. Hindi ko makita yung kay Saint Hildegard. Among, wag niyong pagsasabihan, nahahalata na medyo dated yung mga libro niyo kasi bagong santa yan eh. bagong santa itong bininyagan ng mga nung may pangalan na 75 na to. Kahit na. Kasi po si Saint Hildegard, 2012 pa lang yan naging santa. Pero kasi Benedictine siya. Si Sister, palagay ko Sister Hilda, nag-aral yan sa Saints ko. Kaya yung nanay niya nag-aral. May Saints ko na ba nung nag-aaral si O di, Assumption. Meron na O baka... Meron na. Maka sa Saints ko sa Tutsing, Germany pa yan. Kaya mong? Huwag kayong magalit. Pag sinitan nyo, sige. May nagngingit-ngit niyan. Oo, yung auntie ko ha, baka. Kasi ano po si sister tuloy, si Saint Hildegard, isa siyang mystic. Ano to ha? Pagkakamali, ibig mo sabihin? Hindi mistake. Mystic. Yung mystic. isa sa mga nakikita yung Diyos. Kayo nga yung nag-discuss ng mystic nun eh. Yes. Oo nga pala. They see visions. Mga Opo.
Nung si Hildegard von Bingen, may mga awit pa yan eh. Yung kanyang mga awit, na-record Musician pa. siya, di ba? Opo. Tapos yung mga prayers, kasi siguro yung pagka-mystic niya, may ibang mystics nananahimik lang. Siguro siya, kinocompose niya yung kanyang Mga nakikita niya. o yung Poet nararamdaman. din siya, di ba? Opo, yun. Ay, ang layo nung kilala kong may pangalang ganun. Ayan, tinext na kayo. Hindi siya umaawit. Umaawit yan. Oh, ganda. Ibig sabihin maganda yung boses niya. O baka naman mala Beethoven kahit di niya naririnig pero kaya niyang sulatin. So Mayo pa lang noong 2012 doon naging santa si Hildegard. Pero I think matagal na siyang na-beatify. At yung mga Benedictine sisters, they consider her a saint already kahit hindi pa siya santa. Naalala ko yan kasi nung inaabangan ko po yan may CDs ako ng kanyang awitin noon. Yung auntie ko na Benedictine sister, si Sister Celine, binigyan ko ng kopya. Nagulat siya, ba't daw ako may ganun? Natsyempuhan ko lang. Tapos, 90s pa, nung binigay ko sa kanya. College pa ako noon And then, nung 2012, na-declare siya, May 2012, na-declare na siya na for canonization. Tinext ko yung auntie ko. Sagot ba naman niya sa akin, Tita Shirley? Thank God, but for us, she has always been she has been a saint for a long time. Parang yung kaso ni Santa Rita, no? Opo. Matagal na siyang considered saint bago siya na formalize na Opo. canonize. So, Among, ito May yung kanyang canonization. By October 2012, same year, dineclare siya ni Pope Benedict na Doctor of the Church. Kaya hindi po ninyo alam kasi bago pa lang. Hindi na pag-aralan sa eskwela. Ito, sumagot yung yung may Sister kapangalang Hildegard. Noong kanita po Assumption Academy pa itang Ayan, school. yan. Sabi ko sa'yo panahon pa ito ng mga kaalis lang ng mga Amerikano noon. Among talaga? Kinalendaryo siguro mo? Oo, kinalendaryo daw siya. Siyempre mga German sisters yung turo, Kasi naman wala yan sa kalendo, yung generic, ano tawag yun, Among, yung ginagamit natin na Roman calendar na pangmalda. Alin? Si Hildegard von Bingen, wala pa siya nung panahon yon, pero I think ginamit nila yung mga Benedictine calendar. Kasi may sari-sariling ordo yung orders Kaya ako, kabisado ko yung mga Jesuit saints kasi may Jesuit ordo. Yung mga Benedictines, may sariling ordo na yung hindi lumalabas sa ordo natin na yes. pang araw-araw, sa kanila lumalabas yan. Meron sila sariling Yung nanay po siguro ni Sister Hilda malapit na malapit sa mga Benedictines. Yep. Yun. Yeah. So, yun, isang mystic at isang, very good administrator din ng mga kumbento. I think naging abbess siya. si Hildegard. May hawak siyang baston So, abbess siya. Meron siyang hawak na staff, Kaya sa representations niya. Nung nakita ko Facebook friend ko yan si Sister Hilda Oo. Nung nakita ko yung pangalan niya, ancient yung santa na pinanggalingan. Although gusto niyang sabihin na Hilda Coronel daw yung mukha niya. Yung kamukha Pwede niya. naman. Pwede naman mo. Ha? Walang ko kontra. Oo. Okay naman. Pwede. Kasama yang si Sister Hilda sa sa natawag naming Deadly Choir sa San Deadly Matias. Sorry, Joseph. Pag may patay, madali mong tawagan yung korong yan. Kaya pininyagan namin silang Deadly Choir. Di mana nga siya sa kanyang patron saint. Maganda yung boses. Oo, maawit. May Yan, musical. Sister Hilda. Alam mo na si Santa Hildegard ay isang doktor, matalino. Kaya kinilala siya bilang isang Doctor of the Church. At isa siyang poet, isa siyang songwriter, At composer, eto, bagay sa ating senior citizens. Namatay siya at the age of 81. Yun. 17 September 1179. At Sister Hilda, yung feast day ng inyong namesake na saint ay September 17 po. So, sino po yung ating mga susunod na mga santa na pinag-uusapan? Yung isang favorite ko lagi,
lagi akong binibiro ni na Bernadette Among kasi alam nila yung isang favorite saint ko si Santa Juana de Arco at si Father Kiko Season. Pag nakikita niya si Bernadette para ako'y tuksohin, lagi niyang sinasabing Santa Juana de Arco. Iyan din, legendary din yun. Si Joan of Arc. Yung pagka-legendary niya talagang isang mala-teenager na David and Goliath din yung ginawa ng babaeng yan. Lakas sa loob. Ang lakas ng loob at naparatangan siyang may tililing kasi At naparatangan siyang witchcraft. At witch. Isang bruha. bro, ayan, pwede natin gawin. Siya Pangalo. pinagbintangan. So lahat naman ng mga bruha ng pagkaganda-ganda niya. Ay, oo. Yung pagkabruhan niya talaga, umandar kasi naggapi yung army. Pero army yan kasi, yung during that time, di ba, Among, nag-aaway-away yung mga English, Yes, yung mga mga French. Magkakalahi din yung mga yan. Ang mga dynasties ng mga yan No, magkakamag-anak, intermarriages ng kanilang mga hari at mga sovereigns nila. Opo. So you can just imagine, nung panahong yun, nagpaparatangan talaga sila ng, ikaw, bruha ka. Kung may aswang lang siguro sa Europe, naparatangan din siyang aswang. Pero after 20 years, nabuksan uli yung kaso niya. Nasunog na siya nun, na barbecue na. Yes, sinunog siya. Nung binuksan yung kaso, at yung mismong Santo Papa nung panahong yon sinabing mali ang nangyaring proseso, mali ang paratang, siya ay walang sala. At She was later tried by on, the Inquisition. oh yes, and later on she was declared a saint. Tita, may text po ba? Oo. Kaya lang declares. Yung 756 sabi niya, ka-birthday ko siya, September 17. Si Sister Hilda Si Sister yan. Hilda. Si Sister Hilda. Oo, si... Belated Reverend, happy oo. birthday. May bumabati? Oo, si Reverendo Dudley. Dudley bumabati rin, saka si nanonood daw, ay nakikinig daw sila. Kasama niya si RCA. Si Brother Ray daw po. And family niya, sabi niya. Baka Saka si naman- Brother Ray and friends. Sabi Baka niya. naman pinapabati si Reverend Dudley kasi alam nila nakikinig sila dito. Opo. Merong papabati ng birthday naman. Jaja Galang ng Santa Maria Archives. Ay, si Jaja. Isa po Jaja. yan sa ating mga volunteer photographers. At- Oy, thank you dun sa kuha niya. Yung dalawang Beretta boys. Yan si Jaja, magaling yan eh. IT person yata siya. Pero magaling na Oy, photographer. bilib ako sa mga pictures nila. Hindi lang kay yung grupo ng Si mga. Nomer. Marami pala sila yan. Ano? Yes, Among. Tapos meron din yung grupo, yung kay Harold, yung kay Mendoza naman, no? Ano po Yung yan? Isang grupo, ano Kasi din yan. yung objective nila, yung i-archive talaga yung event. Kaya kita mo, pating nagkakamot ka, pinopost eh. Kasi tama nga naman, She's beautiful. 50 years from now, pag tiningnan mo, kung puro formal photos lang yung makikita mo, okay, may nangyaring ganon. Pero pag tiningnan mo yung mga unfiltered photos, alam mo na si Among Jin. Nabinyagan tuloy kami. Beretta boys. no? Alam mo kung anong ginagawa sa altar. May text pa dito. Hello po mga sisters and Among Jen. Meron pa bong atin po bang Santong Laguna Ray? Ray. Pantun kwe po king calendar alaya po ata. Reginald. Meron ata. No? Pero yung Reynaldo. Pero Ray po kasi is Ray actually Palayo. is a Spanish name. It is a Spanish word for king. Kaya po si El Rey Guapo, ang haring guwapo ay si San Fernando. San Fernando El Rey Santo. Pero wala po akong alam na Reginald yata meron. Reginald, meron nga po. Yung mga Reginald na nakikita natin, Saint Reginald ng marami eh. May German yata o may basta European po yata yung Saint Reginald. Yes. So ano po yan? Pero ang ibig Usually sabihin sa atin ang Ray is palayaw eh. Palayaw ng isang Reynaldo. O yan. So Reynaldo actually is Reginald in English, no? Opo. Ay. Reynante. Meron. Hanapin po natin kung ano yung pinagmulan ng inyong pangalan. Kapatid na Ray o Saint Reggie. Reginald, palagay ko, Francis yan. Regis, no?
Pwede. Sino daw si Rey Nonatus? Raymond Nonatus. Raymond. Raimundo po yun. Raimundo Nonatus. Si Saint Raymond of Nonatus ay ang tawag dito, siyang patron ng mga mga Yung nanganganak. actually, hindi niya apelyido yung Nonatus sa pagkakaalam ko. Yun ay description ng kanyang Kasi yung patron nga yata siya ng nanganganak. Ano po ba yung ibig sabihin ng Nonatus, Among? Nonatus, yung mga nanganganak? yes. Nonatus means not born, refers to his Yes, birth. yung mga nahihirapan sa panganganak. Kasi pala, siya ay pinanganak by cesarean section. Nonatus, yes. Kasi namatay yung nanay niya bago siya ipinanganak. Imagine, 1204. Year 1204 May siya cesarean pinanganak. na noon. Ano? Wala pa po. Ba't siya sinisaryan? Kasi namatay na yung nanay niya. Siguro nakikita gumagalaw pa yung tiyan. Oo. O binuksan yung tiyan. O di siya yung naging Parang si Julius Caesar. pinanganak siya na hindi. Kasi not born. Dahil yung usual way of giving birth, Oo. especially nung panahong yon, yung lalabas ka talaga sa katawan ng nanay mo the natural way. Siya biniyak yung tiyan ng nanay. Right. So yun yung Siya ang patron ng mga women in childbirth and midwives at yung mga lalo pag mahihirapan pa sa panganganak. Opo. He's one of those invoked. No? Si San Ramon. Actually, Raymond or Ramon Nonatus. Ramon Nonatus. Kaya yung iba alam nila San Ramon. Yes. Sa Spanish kasi ang Raymond is Ramon, no? Kaming mga Kastila kasi strange yung mga... Sige, Among, sige. May kanya kaming pagsasabi ng aming mga pangalan. Mamaya. Sige, tita. Si Sister kahapon yung text niya sa atin, Sister Michelle, na hindi pinadalhan yata ng ice cream ni Among G. Ay, nako. Oo. Sila ni May tita. utang daw siya. Si Aching Press. Ayan. Rhetoric yung sagot ko kahapon. No? Rhetorical yan. Yung favorite saint ni Sister Michelle, si Santa Clara daw. I think Okay. si Santa Clara de Assis yan. Yes. Yung May Santa Clara de Montefalco eh. partner in crime yan hindi partner in spirituality ni Saint Francis. San Francis. Francis. Sa August 11 ang piyesta niya. At Among, di ba, favorite din ninyo yun? Yes, Isa sa mga of course. favorite saints niyo. Yes. Kasi mga kaibigan ko yung mga kaibigan nating nagdarasal para sa atin yung mga poor clares, no? The poor clares ng yung mga followers po ni Santa Clara de Assis. Yung mga Madre Clarisas Pobres, no? The poor clares yung nasa monasteryo sa Betis, yung nasa monasteryo ng Balanga, Bataan. And I have a particular talaga namang devotion kay Santa Clara. Dahil nga kasama ko itong mga monghas, no, sa pagdarasal. So, yun po siguro yung patron saint o favorite saint ni Sister Michelle. Yeah. Ayan. Very simple. Mga news. Pupils of St. Nicholas Academy show their unique costumes of Catholic saints during the procession in Macabebe town recently. The Catholic Church advocates the use of these costumes in line with Catholic teachings instead of scary ones. Question: sino po ang parish priest ng San Nicolas de Tolentino sa Macabebe? Dapat po siyang pugayan. Si Superman, si Father, si Monsignor. Among Monsignor, Mar Ramos, Mario Ramos. Ngayon, Superman na dati. Iron pa Man yun. ang tawag namin sa Iron kanya. Man. Kasi may bakal sa paa yan. May titanium actually yung sa paa niya. Kaya mong Nabali. pag-chismis na nako na naman po Among Jean. Oo. Alam ko kung sino ang patron saint ni Padre Mar Ramos. Sino po? San Martin de Porres. Kamukha niya. Kasi kamukha niya. Kayo talaga, no? Hindi kulot si Among Mar tapos Kamukha niya talaga. hindi lang siya moreno kundi super moreno, no? Uy, gwapo si Among Mar ng 27, nakita ko ha. Oo. Pati yung mga photos. Mabait pa naman siya. Photogenic. Very. Mhm. Siya po ang parish priest. Luwid kayo po nung makanyang King San Nicolas, kaya gagawan niya yan. Ayan, Eliel. Si Eliel yung nagtanong nun. Aha. Okay.
Eliel. Ay, mag-break po muna tayo bago ituloy ang ating kwentuhan. Who would have known this would be a history so torn with wars? The sky seems grayer in our hearts. It's grayer in our hearts. I could have sworn it would end in misery, but the world is turning still, and we're also learning somewhere hidden out there, something's greater than our hearts. The storms of life may shake on round, a greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart. A deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm, we are moved by a far greater love, a far greater love. Who would have known life would be such a mystery? For the world is yearning still, and our hearts keep burning. We dare to believe there's something greater than our hearts. The storms of life may shake our ground. A greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart. A deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm, we are moved by a far greater love. We're never alone. All else may go wrong, still will there be a love far greater than our hearts. Storms of life may shake on round, a greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart. A deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm, we are ruled by a far greater love. We're never alone. All else may go wrong, still will there be a love far greater than our hearts. Nagbabalik po ang kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ito question ni Eliel kasi hindi daw niya alam kung saan nanggaling yung kanyang pangalan. It actually means my God is God sa Hebrew, di ba Amo? L, yeah. Pag LL na yan, that is L. That is the God, the term for God. That is the nominative for God. So Parang Eli, sa Arabic, mga Semitic languages, Al naman, no? Al. Eli means my God.
El means Eli God. lama sabachthani. Ayun. Sinabi ni Kristo na, my God, why have you forsaken me? So Eliel, my God. Tama nga naman, ang lapit ni Eliel sa simbahan. Siguro Eliel, pag nakikita ka ng mga tao, nagugulat siya. Oh my God. My God. Diyos ko. Kagwapong lalaki na Napapanguros. napapangoros. Ayan, Eliel, yan na. Tita, may tanong po tayo, di ba? Oo, yung tanong kahapon na mo, yun, kung ang isang tao daw kahit na pagkasama-sama niya, pero at the time na mamatay siya at nakapagsisi siya o naghirap siya bago namatay, dumidiretso daw sa langit? Ay nako, siguro nakinig yan dun sa, nanood yan ng Kagabi. Kagabi. Si Among Jean po, Si- for your information, nagko-crossover na. Hindi lang yan pang radyo ngayon. Oo. May mga TV guesting. Oo. Susunod, TV gagawa na natin ng personality na. periodiko. Lalabas na rin ako sa EWTN yan. Ay, big jump naman yun. Pero, Yan po kasing, may nagtanong kasi, ano ba ang impyerno, ano ba ang langit, at ano yung purgatorio. So, ang langit po is for those who die in a perfect state of grace, sabi namin. Yung perfect state of grace, yung walang bahid ng kasalanan dahil dun sa araw na siya mamatay, siya nakapagsisi. Ganap na pagsisisi at kanyang pagtalima sa grasya ng Panginoon. Yung bang talagang in a perfect state of grace, yung pupunta sa langit. Ang impyerno naman ay para dun sa mga walang kabahid-bahid ng kabutihan sa buhay, no? Yung bang talagang tinalikuran ng buong kabutihan, hindi tumalima sa kabutihan, nanatili sila sa kanilang paggawa ng kasamaan, ang kanilang malayang pagpili sa kasamaan, no? Hanggang sa oras na sila ay bawian ng buhay. So yung pong dalawa na para bang two extremes of the road yan, ano? Pero na sabi natin, may mga taong hindi naman nga talaga halos lahat tayo ganyan, no? Hindi naman sa oras na mamatay, hindi naman siya namatay ng tantong mabuti, no? Yung wala sila sa perfect state. Pero may kabutihan sila, pero may mga bahid din sila ng kasalanan na hindi naman kasusukdulan sa kasamaan. Halimbawa, yung mga pagsisinungaling, yung mga pangungupit, no? O kaya yung may nagawang yung pagmumura, yung pag-iisip ng hindi mabuti. Pero hindi naman po sila talmenteng masama. Hindi sila po pwede rin kandidato sa langit. Hindi rin naman sila pwede sa impyerno dahil sobra naman, no? So, ang sabi ko, diyan pumapasok yung doktrina nating mga Katoliko. May waiting room nga, yung purgatorio, yung dun sa tayo nililinis, no? Naghihintay tayo sa tulong at awa ng Diyos at sa ganun na din sa tulong at dasal ng ating sa ating maaaring gumunita. Yan ang buong sense kung bakit tayo may All Souls Day. Yung mga nakaluluwang, kasabi ko pa nga, yung mga nasa langit, hindi na kailangan ng mga panalangin natin, no? Kasi nasa langit na sila. In fact, tayo ngayon ang pinagdarasal ng mga yan. Yung mga nasa impyerno naman, hindi mo na rin pwede pagdasal din naman yun, ano? Dahil nasa point of no return na rin sila. Lalo na tayong hindi nila naaalala. Kung naaalala man nila tayo, yun ay parte ng kanilang hinagpis, no? Wala na silang magawa. Dahil tayo naman, wala ring magawa para sa kanila. Yung sa mga sa purgatorio, yan ang mga inaalala natin. Yung tanong, sino ba yung mga nasa purgatorio? Alam mo, mas gusto ko nang nasa purgatorio naman ako kaysa sa nasa impyerno ko. Kasi sa purgatorio, going up, no? Oo, parang elevator yan na hindi naman bumababa, it goes up parate. Kasi kaya ka nasa purgatorio, hihintayin mo, lilinisin ka dahil may mga kalakalawang ka, may mga dumi-dumi kang kailangan matanggal. So, pag oras na yan ay natanggal, panik sa langit. Pero hindi na madadagdagan yung kalawang mo. Kaya hindi ka kakandidatong kasi yung iba, kung nasa purgatorio ka, baka hindi na pwede kasi hanggang doon ka na lang. Candidate ka for langit. Sa langit. Ay gustuhin ko na yun. Nga lang matagal. Kung okay lang yun magtatagal. No? Basta may pag-asa, kapanayan. Oo. Yan ang mga inaalala po natin ngayon. Ngayon,
May nagtanong sa akin no, sabi niya, among yung pag may-bless ako, yung nanay ko ba ngayon nasa langit na? Of course, we all have our wishful thinking, no? Lahat tayo. Kung minsan naririnig ko nga yung mga, pag may patay, nasasabihan yung bata, shh, huwag kang maingay, yung lola mo. Mama, where did lola go? Oh, she went to heaven. Okay, I respect that. Kasi yun ang talagang gusto nating mangyari. Yes. Pero we really do not have the absolute, wala sa atin ang say para sabihin na sila'y nasa langit. At lalo ding wala naman sa atin ang say na sabihin sila'y nasa impyerno, no? Opo. Maski gaano ko pa kagalit yung isang tao. Halimbawa, no, Kunyari, inaway ko kayo. galit ako sa isang duwende, no, sa isang unano o sa isang hindi ko pwedeng sabihin. Supernatural. Ako na lang kunyari. Example. Hindi pwedeng sabihin kay Karen, "Hoy Karen, sa sama ng loob ko sa kanya, pupunta ka sa impyerno." Wala sa akin yan. Nasa kamay po lahat ng Diyos yan. Kaya kami ring mga pare, kung pakikinggan po ninyo yung mga panalangin sa patay, nasa subjunctive mood lahat yung panalangin. Nawa siya'y patawarin ng Diyos. Patawaran ako sana ng Diyos. May the Lord. Hindi yung sinasabing, "The Lord take you. And I tell you, you will go to heaven." I cannot say that. Kasi kumpare, mas yung Santo Papa, hindi pwede sabihin yan. Yung pero lang yung mga santo talagang dinideclare, no? Opo. May proseso naman. Si San Padre Pio, di ba, nung buhay siya na nakikita niya. Kung sino yung pupunta. Kung may kaso kasing nalaman niya na yun, isang babaeng pumunta sa kanya magkumpisal, na pinabayaan niya yung anak niya, na yung anak niya nasa impyerno na pinagalitan niya, hindi pinakumpisal yun eh. Hala. Oo. So may ability siya to see. Yes, but those are gifted ones. Sila. Pero sa atin po kasi, no, much as we want to, kaya nga tayo walang hintong nagdarasal para sa kanila. Ginugunita natin sila at pinapanalangin with the hope na one day, hindi natin alam, no, baka nandun na rin sila, pero but since we will never know in this lifetime, so let us do our obligation. Ako pag nagdarasal ako, hindi lang naman ang nanay at tatay kong pinagdarasal ko, although they're one of them, but we pray for all the souls in purgatory. We pray for those souls that have long been forgotten, for example. May isang mystic na nagsabi, yung isa daw sa mga complaints ng mga souls in purgatory, mga lamentations nila, is that they have been forgotten by their relatives. Kasi po, sa ating mga Katoliko, ang mga prayers po natin, those that are done with sincerity, and of course the sacrifice of the Mass that we offer for them, may meritorious acts po yan. Kaya may mga, mabalik na naman tayo sa indulgences, no? Inia-apply natin para sa kanila. Ibig sabihin po, nakakatulong po yan, nakakalinis, nakakatulong para sa kanila. Nauudyok ang kabutihan palalo ng Diyos na sila ay linisin sa kanilang mga natitirang bahid ng kasalanan, bahid dungis ng kahinaan, bago sila tanggapin sa kaharian ng langit. No? At Among, yan po yung magandang isipin ngayong All Saints Day and All Souls Day. Talaga. Di ba yung sinasabi natin magkadugtong kasi kaya nagkaka-confusion. Pero kung yung sabi po ninyong ganon, pagdudugtungin na rin lamang natin, di pagdugtungin na yung mga santo na naging mabuting halimbawa para sa atin dito sa lupa. At yung ngayon naman, pag nanais natin na umabot sa langit, at pati yung mga souls in purgatory na nasa, yun nga, nag-cleansing pa. Oo. Napakagandang isipin. Di ba, Tita Shirley, ngayon, malapit na kasi ilang araw na lang po, di ba? Kung yun ang ating iisipin, hindi tayo mapapariwara at hindi tayo malilili. Nakahawa na ako kay Among Jin. Hindi tayo maliligaw sa yan yung mga kung ano-anong kaugalian na pinapauso ngayon. Yes. Totoo yan. May texter tayo nagtatanong, sino daw si Maria Sima? Naku, Maria Sima. Na-broadcast ba natin kanina? Hindi naman. Hindi. Pero pinost po kasi ninyo sa Facebook ninyo. Okay. Nakalimutan ko na. Kaya bago tayo mag-broadcast,
titingnan ko pala muna dapat kung anong pinost ninyo. Kasi, Hindi pa, si Maria Sima ay is one of those claimed to be mystics din na ano. Pero sa totoo lang po, meron nang nagsabi na hindi siya authentic, pero meron pang controversy na pumabalot sa kanya. But one thing that is beyond doubt ay that she was a good lady, no? She was a good person. Kung yung authenticity ng kanyang mga visions ay totoo, hindi, we will still leave them to the judgment ng simbahan. Pero isa po doon kasi sa mga ano niya, yung isa doon sa kanyang mga tawag dito, isa sa mga things about her being a mystic. Remember po, mga mystic, ang mga visionaries, they see things, they smell things, they talk to things and people na hindi tayong ordinary, hindi natin nakikita, no? Dahil dun sa kanilang closeness to the divine, ay yung pakikiusap po niya sa mga kaluluwa sa purgatorio, yung mga claims niya na yun nabanggit ko kanina, isa dun sa mga sinabi ni Maria Sima, yung complaint daw ng ilang souls in purgatory pag nagpapadasal sa kanya, because she was a very prayerful woman. By the way, she lived from 1915 to 2004, ha? So just recent lang siya namatay. Kaya and she counts among the many living mystics that we still have in our midst today. Mga visionaries. Meron ako isang padyan, si Mirna Nazur. She's unfortunately in Syria ngayon, no? Medyo mahirap. She's in Damascus. Sila po yung nakakausap. Yun ang isang sinabi ni Maria Sima, no? Yung complaint daw ng mga souls in purgatory pag nagpapadasal sa kanya, our relatives have long forgotten about us, no? They never give a thought to us, ililista ko and na we yun. need them. Nakakonsensya tuloy ako. Lakay, ikaw nga, oo. Titingnan ko ulit yung mga nasa family tree namin. Hoy, alam mo kaming kuya ko, bago kami magsusulat doon sa libro, ginagamit natin sa katedral, nag-uusap kami. Kasi, I think our souls in purgatory, they understand kung siguro nakalimutan man natin, because kumisa may mga human weaknesses din tayo, no? May mga limitations. Pero nagkagagalak nila pag bigla mo silang maalala. Pinag-usapan namin pati yung mga naging driver namin ng mga tricycle namin noon, no? Meron pa nga kaming sa kasusulat namin, yung dalawa hindi pa patay, buhay na buhay pa. Tapos ay nako, at least may advance. Sabi ko, huy, buhay pa yan, ba't mo sinulat? Kala ko patay na siguro. Ay buhay nako, pa. umabot na naman tayo sa oras ng pagwawakas sa araw na ito at sa linggong ito at sa buwan na ito. Sa buwan na ito. Kasi sa susunod po tayong magkakarinigan. November na. Malapit na ang panahon ng Advent din. At tapos na po ang hinihintay natin na All Saints Day sa araw na iyon. At Among Jean, may pangwakas po ba kayo na sasabihin na bilin para sa November 1st? Yung mga schedule sa Cathedral, Tita Shirley. Opo. Sa sa Cathedral, meron po tayong vigil, no, sa araw na linggo, sa November 1, pagkatapos po ng misang alas 5 ng hapon, which will be practically our last mass for the day, ay meron po tayong gaganapin po natin yung memorial service for all the faithful departed. Doon po sa magdarasal tayo ng panalangin ng evening prayer. Then we will recite and sing the song, the litany of the saints for the faithful departed, and then we will ceremoniously light candles and offer flowers dun sa memorial altar for the faithful departed. And then we will toll the bells inside para sa ating mga yumao. Ipakikiusap lang namin yung kandila po, yung nasa baso. Opo, kung mag-a-attend po kayo sa cathedral, you bring po yung mga nakabaso o naka-plastic na mga kandila. And then you can bring flowers with you, and then we will stay. We will leave the cathedral open for, sabi natin, hanggang midnight, no? Hanggang may mga taong gusto pang pumasok after they come from the cemetery, or those before going to the cemetery, they might want to drop by the church and visit and say a prayer for their faithful departed.
At Ayun. meron din po kaming pinamimigay na prayer pamphlet done in Kapampangan, no? We will start giving them tomorrow sa misa ng hapon. Mhm. Ito po ay isang panalangin na in Kapampangan na kung kayo mga magpapamilya, ipa-xerox po ninyo tapos gamitin ninyo, no? You invite each other to recite that prayer. Not only once, but every now and then kung kayo din ay magtatagal sa sementeryo. Diba? Kung mag 5 hours kayo dun, every hour, no? You could do that. Then yung November 2 among yung 3 masses. And then sa November 2 po, kinabukasan, at 6 a.m. we will start with the masses na 3 sunod-sunod na misa po to be celebrated for all the souls. Parang devotional misa. Okay. So on that note, kailangan po muna nating pansamantalang magtapos o pansamantalang magpaalam at tatapusin natin ang episode na ito sa pamamagitan ng isang dasal. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo ng aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdón, kaawaan mo kami, at pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. At ito naman po si Among G na nagsasabi sa inyo, alalahanin ninyo ang ating mga kaluluwang mga yumao ay hindi po mga multo at mga aswang. Sila ay pinagdarasal at sila ay minamahal. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Sa mundo'y tumubo